Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Sabi ni Claire Castro, yung spokesperson, wala daw alam si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa pinanggagawang korupsyon sa Kongreso. Ang confidential fund, intelligence fund ng Pangulo, 4 billion a year. Naka 12 billion na siya. Wala man lang may alam. Itong walang humpay na pag-aatake ni Boying Rimulya sa utos siyempre ni Marcos Jr. Kaya nga siya... Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. You are the ombudsman. Ikaw po ang taga-bastonero, tagapagtanggol dapat ng mamamayan laban sa korupsyon, pandarambong, pagnanakaw at abuso sa poder at kapangyarihan at paglulustay sa pundo ng bayan na ginagawa ng lahat ng public officials, elected man or appointed at all levels, no? At ikaw ang mamumuno sa pag-prosecute laban sa kanila. Yan po ay may question dapat ng moral integrity na wala kang kinikilingan, hindi mo gagamitin ang kapangyarihan at poder mo para sa pangpolitikang interes ng iyong padrino. Alam naman natin ang padrino ni Rimulya, kung bakit siya nailagay dyan sa ombudsman, si Marcos Jr. At magkakabarkada sila ng mga itinuro na mga sangkot na mastermind sa operations na ito, like Martin Romualdez, kabarkada niya sa fraternity niya sa UP, at pati sa politika magkakabarkada sila. At bata-bata nila ito si Saldico. Kaya nga naging malakas ang loob ng pagnanakaw nila Saldico. So yan pong ibig sabihin ng moral integrity. Dapat po mayroon kang kapanipaniwala, karispe-respeto na uri ng pamumuno at ng pagkatao mo kapag nakahawak ka ng isang public office na may, lalo na kapag may sensitibo at mahalagang papel sa daloy ng lipunan at pati sa buong instrumentality ng Estado o ng gobyerno. Ang ibig sabihin naman ng probity ay hindi po matatawaran at hindi masusukat ng basta-basta ang iyong tatag sa mabuting gawa bilang isang opisyal ng gobyerno. Yan pong ibig sabihin ng probity. Mayroon kang value of honor, integrity and dignity in public office. Wala niyan si Boying Rimulya Yan ay mga constitutional requirements po na nakasaad sa ating saligang batas at malinaw na hindi po yan ang pagkatao at uri ng track record mayroon si Boying Rimulya. Ngayon, kaya natin ito pinag-uusapan sapagkat sa oras na ito, si Boying Rimulya po, kahit na inaaminan niya, according to reports, na may kaso na siya ng leukemia o isang nakakamatay na uri ng sakit na kanser sa dugo at mayroon siyang nagkaroon siya ng bypass o surgery sa kanyang puso, aba, hindi pa rin po tumitigil ang masama na mga layunin na kanyang ginagawa sa kanyang opisina. Una, gusto niyang gumimik para iharas kaagad si Vice President Sara Duterte at yung mga kalaban sa gobyerno ni Marcos na mga political enemies nila or political opponents, no? By using SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, upang bulat-latin at gamitin ito as form of political harassment and political agitation para magpropaganda. Sinagot nga siya ni Vice President Sara Duterte, di gawin mo ang gusto mo, iniwag mo lang silipin lang, kundi buksan mo, tingnan mo talaga. Sapagkat alam natin na ang layunin nito ay gamitin ang SALN para maghanap ng butas at upang nang sa ganon ay gagamitin na iharas at posible magsampa ng mga gawa-gawang kaso may kaugnayan sa ill-gotten wealth o unexplained wealth. Yun pong direksyon yan na makakita sila ng butas laban kay Vice President Sara Duterte,
kay Mayor Baste Duterte, kay Congressman Pulong Duterte at sa mga Duterte political camp upang sila o sino man sa kanila ay masampahan ng pagkakaroon ng kriminal na kaso on the basis of SALN hinggil sa ill-gotten wealth at sa unexplained wealth. Wow! Yun po talaga ang layunin kung bakit niya ginagawa ang pananakot gamit ang SALN. Ang una sa lahat, hindi naman po basta-basta yan ilalabas kung hindi gagamitin sa political na operasyon ni Marcos at ni Rimulya. Dapat inuna mong bulatlatin ang SALN ni Martin Romualdez, ng kanyang asawa, ng kanyang pamilya na nasa public office sapagkat sila ang itinuturo na mga punong salaring sangkot sa malawakang pandarambong at malakihang korupsyon na nagaganap sa gobyerno. At yan ay nararapat na bulatlatin at ihayag sa publiko ang kanilang SALN. O ba't di mo ginagawa? Pangalawa, dapat si Boying Rimulya din po ang manguna sa paghahayag ng SALN. Kung gusto mong ihayag ang SALN o ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte, gawin mo yan dapat kay Marcos also. Kay Sandro Marcos, no? Sa asawa niya na si Lisa, kay Lucas Bersamin na kanyang executive secretary, sapagkat sila po itinuturo na sangkot sa mga flood control projects. Halimbawa, sa Ilocos Norte alone, there were in the amount of 31 billion pesos ang kontrata na nakuha ng isang kontrobersyal na grupo ng mga kontraktor na Diskaya Group of Contractors. At ito ay tinuturong sangkot sa operasyon ni Saldico at ni Martin Romualdez sa Pandarambong gamit ang flood control projects. O yun dapat ang unahin mo. Ano ang kalagayan ng SALN nila Sandro Marcos at nila Bongbong Marcos at ng kanyang nanay, sa asawa niya, nanay ni Sandro na si Risa Araneta. Bagamat siya ay hindi public official, direkta, pero alam natin na isa siya sa puwersang pakialamera na nagpapatakbo at nagmamaniobra sa gobyerno ni Marcos. O ba't di mo ginawa yon? So meaning to say, ang SALN gimmick ni Boying Rimulya is nothing but a propaganda gimmick, a political operation na ang layunin po ay makapagbigay ng pagdududa doon sa mga anti-Duterte sentiments, no, na mga hanay ng ating mamamayan, at the same time mag-intriga at magbigay ng malisyusong mga layunin upang magsagawa ng possibility of investigation on the ground of SALN may kaugnayan sa ill-gotten wealth at unexplained wealth ng mga Duterte, which hindi niya makayang i-produce, hindi niya kayang maipakita. Yan po ang isang Boying Rimulya na ipinilit ni Marcos bilang maging ombudsman na walang moral integrity, walang probity and value of isang impartial at objective na uri ng mataas na opisyal ng gobyerno na talagang totoong lingkod bayan. Kaya nga ang tawag sa kanya ay mukhang ataol ka na, puro pa kabulastugan ang iyong ginagawa. Grabing term, no? May nabasa ako sa netizen, comment niya kay Boying Rimulya, maitim pa sa balat mo ang budhi mo at mukhang ataol ka na, pero ikaw ay gumagawa pa rin ng kabulastugan gamit ang poder mo sa gobyerno. What a strike! Uppercut! Puk! Yun po ay mga komentaryo ng netizens natin sa kung papaano maaga pa lamang ay nilalapastangan at inaabuso na ni Boying Rimulya ang kanyang poder at kapangyarihan dyan sa ombudsman na alam natin lahat yun. Inilagay siya dyan para maging bulldog ni Marcos inside the office of the ombudsman upang mga gat, mga atake at parang asong ulol na bibirada sa lahat ng perceived political enemies ng gobyerno ni Marcos. Pero duwag naman pagdating sa mga totoong mandarambong at magnanakaw sa gobyerno, hindi nga niya ma-require ang SALN at ihayag ang SALN ni Martin Romualdez, ni Yeda Romualdez at ng anak nila at ng Tingog Sinirangan Party List na naging negosyo at naging conduit, daluyan
ng mga diskarte style bulok para magpalusot ng pondo by the billions of pesos. May district na siyang hawak, may 3 pa siyang posisyon sa party list at dito dumadaan ang kasindikatuhan kung paano palusutin ang pondo mula sa kaban ng bayan. Ba't di mo nire-require yan, Boyeng Rimulya? So nagpapakita po that Boyeng Rimulya is a clear instrument of Marcos Jr. and Martin Romualdez in their dirty game of political persecution targeting the Duterte political camp at gagamitin o i-weaponize ang batas at ang otoridad ng ombudsman para magkaroon po ng mga malisyuso at mapangwasak na gawa-gawang kaso ang mga nakaupo pa sa pwesto sa gobyerno ng mga Duterte at tuluyan ng durugin o lumpuin at paralisahin ang anumang natitira pang political influence ng mga Duterte sa ating lipunan. Yun po talaga ang sulumente at pangunahin na layunin ni Boyeng Rimulya dyan. At syempre kasama dyan ang pagtatakip-takip at ang pagtatabon-tabon niya dito sa sumasambulat at sumasabog na iskandalo ng flood control at iba pang mga pandarambong na nagaganap at nangyari sa ilalim po ng pamunuan ni Marcos at ni Romualdez. So pagtatabon, pagtatakip, at pagmamaniobra. That's the second objective of why Boyeng Rimulya is being insisted by Marcos na ilagay dyan bilang ombudsman. And that is a highest form of this service. Isa po yung tampalasan na desisyon ni Marcos para insultuhin, bastusin at lapastanganin ang opisina at mandato ng ombudsman na dapat tagapagpangalaga at tagapagbigay ng proteksyon sa taong bayan laban sa mga pang-aabuso, pagnanakaw, pangungurakot, pandarambong at paglulustay sa kaban ng bayan at poder ng pamahalaan na ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno sa lahat ng antas. Subalit hindi ganun po ang ginagawa ni Boyeng Rimulya. Maagang-maaga pa ay walang kahihiyang nagpapakita ito ng kanyang maitim na kulay, hindi lamang ng balat niya, kundi ng kanyang pagkatao, na wala siyang pag-aalangan na talagang gagamitin ng todo-todo at bonggang-bongga ang otoridad at ang kanyang poder bilang ombudsman to weaponize the office of the ombudsman. Pangalawa, mas nauna pa niyang in-entertain itong maniobra at pinunduhan na political mercenary operations ni Marcos at Romualdez upang sampahan ng kasong pandarambong si Pangulong Duterte, si Senator Bongo, at ang mga pamilya ni Senator Bongo in the guise na nangontrata sila sa flood control projects or iba pang mga anomalya na mga proyekto sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Obvious ba na ang link and destroy and link more, yan po ang taktika nila. Idawit, idamay, upang bulabugin. Kaya nga, nauna pa itong sinasabi kong binayaran at talaga namang kinumpasan ng pondo nila Martin Romualdez at nila Marcos Jr. na gawa-gawang kasong katarantaduhan ni Boy Sondalong Kanin, Boy Codeta, Sunny Boy the Big Joke Trillanes. Nauna pa na in-entertain at isinampa ito sa ombudsman, kung ikukumpara sa naghuhumiyaw at nag-aalingasaw na uri ng kabulukan sa pandarambong sa flood control projects ng mga magnanakaw, kawatan na mga tauhan ni Marcos at ni Romualdez at sila mismo na mga pinaka-mastermind. Wala kang naririnig na anumang categorical, deliberate, and very directional, pointed statements na seryoso si Boyeng Rimulya na talagang palakasin ang kaso, i-build up at i-prosecute ng todo-todo ang mga kagaya ni Marcos, ni Romualdez, ni Saldico at mga sindikato nila. Instead, ang kanyang tinitira at pilit na idinadamay at idinudugtong ay ang mga Duterte sa iskandalo ng sinasabing flood control projects na ito nila Bongbong Marcos Jr. at nila Martin Romualdez. Obvious, no? Wala talagang anumang nikatiting na pagkakaroon ng kahihiyan
itong kalokohan at katarantaduhan na ginagawa ni Boying Rimulya. Ayun. Ngayon, ito po ang ating gustong ipakita sa inyo mga kababayan, na malinaw din po ang obsesyon ni Boying Rimulya ay idadawit at idadamay niya rin muli si Pangulong Duterte dito na naman sa sinasabi niyang imbestigasyon hinggil sa pagkakaroon ng madugo at mga abuso sa war against drugs na inilunsad ni Pangulong Duterte during his term. At nagpahayag siya na yung mga sangkot na nandito pa sa Pilipinas ay hindi nila sasantuhin. Wow. Eh di dapat unahin niya sarili niya, di ba? Sapagkat kung pag-uusapan ang issue ng droga, di po ba Secretary of Justice siya noong October 2022, mga 2 buwan pa lang siya o 3 buwan bilang DOJ Secretary, nasangkot na ang kanyang anak sa issue at kaso ng droga at nagulat pa siya, no? Nagtago siya, nagtumaka sa media at pumunta sa SMNI, nagpa-interview kay Pastor Kibuloy sa amin upang mabigyan siya ng oportunidad na makapagpaliwanag, pa-emote-emote pa ang kulukoy. Subalit wala pang 3 buwan, na-dismiss na ang kaso ng kanyang anak doon sa pagkakasangkot sa illegal na droga. E di ibig sabihin po, wala nang ibang pagdududa, nagmaniobra si Boying Rimulya. In a speed like a lightning, si Boying Rimulya, ang kanyang anak, ay naabsuelto sa pamamagitan ng dismissal of the case. On the ground of technicality, no, malamang chain of custody of evidence, na nagkaroon ng loophole, nabutasan, at nagdesisyon ang korte na ito ay ma-dismiss. Alam na po ng taong bayan yan. Gimmick na lang po yun. Wala pang 3 buwan, dismiss ang kaso. O ito dapat ang ipari-investigate mo. At hinamon nga siya dyan ni Vice President Sara Duterte na unahin mo ang sariling bakuran mo. Unahin mo mismo ang sarili mo, ang anak mo. At syempre, ang umaalingasaw na iskandalo ng drug abuse ni Marcos Jr., hindi rin po may tatanggi niyan. O bakit hindi mo rin imbestigahan ito muna? Yung mga war on drugs na sinasabi po ni Boying Rimulya na ito, na gusto niyang mabusisi, ay malinaw naman po na ipinatapon na ninyo si Pangulong Duterte dahil natatakot kayo na kapag dito na isampa ang kaso sa Pilipinas, nagawa-gawa din ninyo, kinonsinti ninyo ang mga dilawan, pinklawan, zombies na mga operatiba like Trillanes, Hontiveros, at itong sila Laila de Lima, at pati ang mga komunistang teroristang komunista na CPP, NPA, NDF na mga grupo at party list nila na gumawa ng mga kaso dapat dito sa Pilipinas at dito sampahan. Si Pangulong Duterte, alam ninyo na madidismiss ang gawa-gawang kaso ninyo sapagkat it cannot hold water under the scrutiny of evidence in court. Kaya ang ginawa ninyo, kinokonsyaba nyo at kinasabwat ninyo ang ICC na isang bogus entity already in as far as our sovereign entity and our authority as a nation. Wala na pong karapatan na mangialam, manghimasok pa ang ICC sa ating bansa o kanino mang bahagi ng ating bansa at mamamayan since March 2019. Subalit ginamit pa rin po nila Boying Rimulya, nila John Vic Rimulya at syempre sa desisyon at utos nila Marcos at Romualdez, pinadukot si Pangulong Duterte at iligal na ipinatapon doon sa ICC Detention Center sa Netherlands. Ngunit alam po nila na kapag tiningnan ang mga batas, iligal, bawal, at kriminal, at isang malinaw na pagtataksil ang naging hatol nila na ipadukot si Pangulong Duterte sapagkat we have a very functional judicial system. May legal system na umiiral sa Pilipinas at kung totoo na hustisya para sa mga so-called victims of the war against drugs of the Duterte government ang habol nila, pwede namang dito isampa ang mga kaso nila sa Pilipinas. Subalit that is not the main purpose. The main purpose is to abduct and eliminate physically, at least for the meantime, si former President Duterte sapagkat nakakapagbigay ito ng sakit ng ulo sa kay Marcos at kay Romualdez at kina Rimulya
sa pagiging popular ni Pangulong Duterte na nakakapag-generate pa rin po ng malawak na suporta at pagtitiwala ng mga mamamayang Pilipino. 7 out of 10 na mga Pilipino, pag i-survey po natin, naniniwala sila na matino, maayos at karapat-dapat ang pamumuno at ang uri ng isang pinuno na kagaya po kay Pangulong Duterte. Iyan ang pinakamalubha na insecurity ni Marcos Jr. Yan ang pinakamalubha na insecurity ng kanyang gobyerno, kaya nila ginawa ang pagpapadukot, iligal na pagpapatapon at hindi makataong pagpapakulong kay Pangulong Duterte doon po sa ICC. At ngayon, kung pakinggan mo si Boying Rimulya, biglang naging crusader para po sa tinatawag na war against drugs, mga kababayan, samantalang ang kanyang anak mismo ay sangkot dito po sa illegal drugs na ito na sinasabi na issue. Kaya nga, katawa-tawa at nakakagalit at the same time. Itong panloloko at katarantaduhan na ginagawa po ni Boying Rimulya pagdating po dito sa usapin ng war against drugs. Pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng ating pangalawang video analysis, itong walang katapusan na pagiging bingatibo at mapang-abuso na maagang-maaga pa ay ipinapakita na po ng poder ni Rimulya na ginagamit niya syempre sa utos ni Marcos at Romualdez ang ganitong kabulastugan using the office and power and authority of the Ombudsman. Nawa po ay pag-isipan ni Boying Rimulya na ang lalalabing oras niya at panahon dito sa ating mundong ibabaw ay ilaan na lamang niya sa kabutihan at hindi po sa pagpapalaganap ng masasamang gawain sa gobyerno na nagpapakita ng kawalang respeto at paggalang sa totoong kapangyarihan ng mamamayang Pilipino. Kung kaya mayroon siyang poder sa pagiging ombudsman. Not because of Marcos, but because the office of the ombudsman is granted by the sovereign power of the people through the Constitution na dapat tagapagbantay ng mamamayan. Hindi po tagapaglatigo para sa political games and operations ng padrino niya na si Ginoong Marcos Jr. Magbabalik po ang ating balita, talakayan din also mamayang gabi, alas 9:15, and then also ngayong hapon po, si Ka Eric ay magbibigay na naman ng isa pang video analysis. In the meantime po, maraming salamat sa inyong pagtangkilik, pagsubaybay at pagsuporta sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook Live. Sa gustong tumulong, sumuporta po sa ating Bangon Sambayanan People's Movement, you can give your support directly, whatever sincere and voluntary support sa ating GCash line at line of support na 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Direkta po yan kay Langging o kay Rohilda Celis. And of course, wag nating kalimutan palagi, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mag-ingat kayong palagi at tayo po ay magkikita muli sa susunod na episode ng video analysis. Maraming salamat at mag-ingat always. Lahat tayo. Bye!